Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po sa 6'8", 6'9" JP Eram. Yes mga kabrods, alam din man natin busy si Eram ngayon sa semis against Meralco Bulls, pero yun nga, to finals na rin sila. Yes mga kabrods, ito po kasing si JP Eram, may mga reports and rumors tayo na parang last season na yan niya ito sa TNT Tropang Giga dahil mas gusto na nga niyang lumipat sa SMB. Yes mga kabrods, may mga reports din tayo kasi na ito pong si Eram parang gusto na rin i-trade at gawing trade asset naman ng TNT Tropang Giga. Although alam din naman natin na napakalaking bagay na ito dito sa TNT Tropang Giga, pero mga kabrods ito po kasing TNT ay gusto na nilang gawing trade asset para nga daw habang mataas pang value ni Eram ay makakuha sila ng maayos na big man. Yes mga brods, alam din naman natin kasi si Eram medyo may attitude nga daw ito sa laro, kaya parang gusto ng TNT na parang hindi daw masira yung mga laro nila, parang gusto nilang mas kumuha na lang ng player na walang masyadong attitude para nga daw win-win situation ang mangyayari sa trade. Pero yun nga mga kabrods, ito pong si Eram kung mati-trade ito sa San Miguel Beermen ang gusto daw niya. Yes mga kabrods, kasi ito pong si Eram matagal na nating nare-reports ito since 2023 pa na ito pong si JP Eram gusto na talaga na itong lumipat din ng koponan. Pero ito nga mga kabrods, dito na rin kasi sa San Miguel Beermen, alam din naman natin na napakalakas na ng team na ito, and yun nga ngayon nga, di ba, napa-semis pa sila to finals pa mga kabrods. Ito malapit na rin mga kabrods dahil ito pong San Miguel Beermen ay gusto rin nilang makipag-negotiate dito sa TNT Tropang Giga. Kumbaga parang gusto rin nila, yes mga brods, gusto rin nilang makuha ito pong si JP Eram. Kaya nga di na ako magugulat kung nandito na si Eram sa SMB. Bro niyan, lakas na lalo ng SMB niyan. Meron ka ng Jun Marufalo, tapos may Eram ka pa na sharp shooter sa labas, tapos may lalaro pa sa ilalim, tapos maganda pa sa depensa. And yun mga kabrods, kayang-kaya na ng SMB ito na next season. Mas lalo na silang malakas dahil may JP Eram na sila. Pero yun nga mga kabrods, ayon din sa reports and rumors natin, pinag-iisipan din ng SMB sino naman yung bibitawan nila dahil medyo mahirap na decision din ito. Dahil gusto rin ng TNT na meron silang kapalit na maayos kay JP Eram, pero yun nga din sa SMB parang nababalitaan din natin na parang gusto rin nilang bitawan si Mo Tautua. Well mga bros, wala pa tayong eksaktong reports dyan, pero marami na rin tayong mga reference din na si Mo Tautua nga ang parang gusto rin nilang i-trade dito kay JP Eram dahil galing din naman ito ng TNT. Kumbaga papayag din ng TNT dito kay Mo Tautua. Malay natin, kung di man ganun ka-fit si Tautua sa San Miguel Beermen, malay natin mas magagamit pala siya sa SMB. At kung di naman din fit si Eram sa TNT, malay natin mas magagamit naman siya sa SMB. Kung mag-win-win situation lang ito, mga kabrods, magbe-benefit yung dalawang koponan. Well, ang maganda lang dito kay JP Eram medyo may pagkaangas na player ito. May pagka-intimidating din na player ito mga kabrods. Dahil yun nga, sa init ng ulo na ito, talagang parang lumalabas lalo yung laro na ito sa physicality sa laro. Well, yun nga lang, wala lang sanang mga merong emosyon, yung nire-release niyang kanyang emosyon, nananakit na, wag lang ngayon. Syempre, alam natin na madidisiplina ito sa SMB. Kumbaga, yung mga may attitude nga dati na nalipat sa SMB, mga kabrods, dati sa ibang koponan, nadidisiplina yan ng San Miguel Beermen. Well, mas magaganda sigurong laro ng JP Eram kung ma-correct nila yung attitude nito. Kaya ikaw mga brods 6869 JP Eram to SMB, sa tingin nyo, babagay ba siya dito? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Isa-isayin natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods 6'10", 37 years old veteran, NBA veteran na si Danilo Gallinari mga kabrods. Guess what? Ito pala yung magiging next import ng Barangay Nebra San Miguel na nine-negotiate pa ng Hinebra. Dahil nga gusto rin nilang magkaroon ng parang experiment naman na ibahin ang import nila dahil puro nga daw Justin Brownlee. Pero sa Commissioner's Cup kasi mga kabrods, nalaki ng mga imports na ito. Kumbaga si Brownlee stick to Governor's Cup, and sa Commissioner's Cup dito naman
maghahanap ng iba muna si Barangay Nebra San Miguel. Kaya nga itong 6'10 na si Danilo Gallinari, ang NBA star veteran ngayon na sa Vaqueros de Bayamon dyan sa Puerto Rico, pero ang huling pinaglaruan niya, yes, kung fan naman kayo ni Danilo or fan kayo ng Milwaukee Bucks, 2024, yes, yan na yung pinakahuli niyang pinaglaruan with Giannis Antetokounmpo. Pero yun nga mga kabros, ito po si Danilo Gallinari, kakaiba naman kasing player ito. Itong Italiano kasi na ito, small forward or power forward ang laruan nito. Pero pinaka-asset nga kasi nito ni Danilo Gallinari, yung kanyang outside shooting. Yes mga kabros, yan din kasi ang mga natututunan dyan sa EuroLeague. Yes, yan talaga ang the best, yung kanilang outside shooting. Kumbaga pag ito yung nakuha ng Barangay Nebra as their import, mas madadagdagan pang kanilang outside shooting sa laro. And meron din itong laro sa ilalim. Yes mga bros, maganda rin ang depensa. Hindi naman ito magiging NBA star rin dati kung hindi ito malakas. And guess what mga kabrods, kahit 37 na yan, napag-champion niya palang Vaqueros de Bayamon last year sa 2025. Biro nyo, siya pang tinanghal na finals MVP. Dahil hanggang ngayon mga kabrods, tuloy-tuloy pa rin ang pagiging magaling na player nito po ni Danilo Gallinari mga kabrods. Kumbaga, nandun pa rin yung laro na ito, finals MVP pa last year, and dun nga, mas namata ito ng Barangay Nebra San Miguel na, parang kaya pa pala ni Danilo Gallinari. Tapos, sa height niyang 6'10", ang ganda ng big man na ito, ang ganda ng height niya. Tapos, napag-champion pa niya yung mga liga dyan sa Puerto Rico, sa EuroLeague mga kabrods. Kaya, yan ang maganda kay Danilo Gallinari. Kaya nga ang Barangay Nebra San Miguel ngayon, mas gusto nilang makuha ito kaysa nga daw sa mga ibang players. And yun, mga kabrods, gusto nilang mapagpahinga muna si Justin Brownlee. Dahil syempre alam din natin, nagaling din itong EASL campaign. Kaya nga ito mga kabrods, ito pong si Danilo Gallinari, maganda naman ang pick up na ito. Medyo mahal nga lang na import ito. Dahil syempre, former NBA star lang noong 2024 sa Milwaukee Bucks. Pero kayang-kayang bilhin yan ng Barangay Nebra San Miguel. Well, mga kabrods, mga former NBA star nga, nabibili yan ng TNT. Paano pang Hinebra? Yes. Kayang-kaya rin naman ng Hinebra na bumili ng mga ganitong NBA star. Talaga. Yes. And ito, si Danilo Gallinari, once na makuha ito ng Hinebra, ang matutulong niya talaga, outside shooting, yung depensa mga kabrods, yung laro rin sa ilalim. Yes, magkakaroon na sila ng legit big man din, na flexible na big man, and hindi na mahirapan din sina Japet Aguilar and Norbert Torres sa ilalim. Ngayon kasi alam din natin busy ang Hinebra sa semis to finals nila. Pero yun nga mga kabrods, ito, ang Hinebra, yun ang pinaka-weakness na nakikita nila. Yung pang-ilalim din talaga. Kung kukuha ka na ng pang-ilalim na player sa Commissioner's Cup, doon ka na sa NBA star na may outside shooting pa, di ba mga kabrods? And napag-champion pa niyang Vaqueros de Bayamon last year. So, andun pa rin yung laro nito po ni Danilo Gallinari. Yung outside shooting yan talagang pinakamabigat sa kanya. Once na mag-init ito mga brods, lista mo na. Kaya ikaw mga brods, Danilo Gallinari to Barangay Nebra San Miguel. Ito na ba yung sagot sa tanong na best import na ng Hinebra sa Commissioner's Cup 2026? Komento mo lang po mo dito mga brods. At isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball Trade Option lang. I'm out.